Tinarget muli ng Iran ang mga barkong konektado sa United Arab Emirates sa kipot ng Hormuz kaya naging delikado na ang krisis sa buong Golpo. Ngayong Miyerkules, ika-6 ng Mayo 2026, naging target muli ang mga Emirado sa ikalawang sunod na araw sa bagong bugso ng mga pag-atake gamit ang drone at misil na iniuugnay sa Iran. Inatake ang rutang ginagamit ng barkong pangkalakal at oil tanker habang tinatangkang buksan muli ng US Navy ang daanan sa proyektong kalayaan. Ang dating presyon sa mga barkong pangkarga na naipit sa Golpo ay nauwi sa hayagang sagupaan ng Revolusyonaryong Gwardiya ng Iran, Emirado at militar na Amerika sa reyon. Ikukuwento ko na sa iyo lahat ng yan, pero ngayon, siguradong gugustuhin mong nakasubscribe ka sa channel para manatiling updated, makatanggap ng impormasyon sa real time at sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na iyong nakita. Sa pamantayan ng kredibilidad Milson Alves, ang pangunahing target ay isang barkong konektado sa ADNO, kumpanyang pag-aari ng Estado ng mga Emirado sa enerhiya. Ayon sa mga otoridad ng Emirado na binanggit ng internasyonal na media, inatake ng mga Iranyanong drone ang barko sa kipot ng Hormuz, malapit sa baybayin ng mga Emirado. Sa ngayon, sa pag-ataking ito sa barko, wala pang kumpirmadong namatay o nasugatan. Hindi nito pinapagaan ang bigat ng insidente. Malinaw ang mensahe sa pag-atake. Ipinakita ng Iran na kaya pa rin itong banta ang barko, pantalan at ruta ng enerhiya kahit may pressure mula sa militar ng Amerika. Ang barko ay nasa mahalagang sona ng kalakalan ng langis. Ang problema nito mga araw na ito, hindi lang target ng Amerika ang tinamaan ng Iran. Naglunsad din sila ng mga atake sa mga barko at estruktura ng karatig bansa para maghasik ng takot, hadlangan ng paglalayad at pilitin ng negosasyon mula sa mas malakas na posisyon. Numampas sa inaasahan ng tugon ng mga Emirado dahil hindi na itinuring ng Abu Dhabi ang insidente bilang babala, kundi kumilos na parang direktang inatake ang bansa. Pinagana ang mga depensa sa impapawid, inilipat ang mga flight at nag-remote learning ang mga paaralan mula ika-5 hanggang ika-8 ng Mayo habang pumasok ang bansa sa kontroladong emergency. Ipinapakita ng hakbang sa paaralan na seryoso ang gobyerno sa panganib, hindi lang ito basta militar na ingay, kundi banta sa sibilyan, infrastruktura at pambansang gawain. Pinakamabigat na punto, naganap ang pag-atake habang ginagabayan ng Washington ang mga barkong na stranded o naipit sa Golpo sa protektadong koridor pandagat. Inilunsad ni Trump ang projektong kalayaan para gabayan ang mga barko sa kipot ng Hormuz at ipakitang hindi lang revolusyonaryong gwardiya ang may kontrol kung sino makakadaan at kung sino ang mapipigil. Batay sa ulat ng Reuters at US Networks, pinigilan ng US forces ang mga drone at misil at sinira ang maliliit na barkong Irani na nagtatangkang manghimaso. Ang revolusyonaryong gwardiya sa kabilang banda ay tila tumaya sa kaguluhan. Habang sinusubukan ng mga diplomat ng Iran na makipag-usap sa reyon, nagbabanta naman ang militar nila sa mga barko at sinusubok ang reaksyon ng mga kapitbahay sa Golpo. Kumakalat ang mga impormasyong nagpapakita ng tensyon sa loob mismo ng pamahalaan ng Iran. Naiintindihan si Pangulong Masoud Pezeshkian na naiinis sa mga aksyong militar na walang koordinasyon sa politika. Ipinapakita nito ang Iran na hati sa mga nagsisikap makipagnegosasyon upang iligtas ang rehimen at sa mga mas gustong pagliyabin ang buong sitwasyon para hindi magmukhang talo. Ang pag-atake laban sa mga Emirado ay hindi lang militar. Isa rin itong pagtatangka ng ekonomikong pananakot. Sa pag-atake sa barkong konektado sa enerhiya, nagpapahiwatig ang Tehran na ang presyon laban sa Iran ay maaaring magdulot ng malaking gastos sa ruta ng langis. Ngunit may malaking panganib sa ganitong hakbang. Hindi hiwalay na target ang mga Emirado. Estratehikong kaalyado sila ng Estados Unidos at may mahalagang pandaigdigang interes sa ekonomiya doon. At may mahalagang papel sa logistika ng Golpo. Ang pag-atake sa mga barkong konektado sa Abu Dhabi ay pagbubukas ng panibagong labanan na maaari maghatak sa Washington, Israel at iba pang mga bansa para sa mas matinding tugon. Diyan lumalaki ang saklaw ng krisis. Iniulat ng Israeli media na pinag-aaralan ng US at Israel ang pag-atake sa mga panglunsad ng misil ng Iran at isang pasilidad ng enerhiya bilang tugon sa pag-atake sa mga Emirado. Kasabay nito, nagpasya si Trump na pansamantalang itigil ang bahagi ng proyektong kalayaan, sabay sabing umaasa pa rin siyang makausad sa kasunduan sa Tehran habang patuloy ang presyon sa mga pantalan ng Iran.
Mukhang pinipigilan muna ng Washington ang pangunahing pag-atake pero nakaantabay pa rin ng mga puwersa para tumugon. Nakasalalay sa tatlong galaw ang mangyayari. Una, kung ipagpapatuloy ng Iran ang pag-atake ng drone at misil sa mga emirado o barkong pangkalakalan, lalong tataas ang tsansa ng tugong militar. Kung matukoy ng mga emirado ang bagong panganib sa daungan, paliparan o pasilidad na enerhiya, posibleng higpitan ng Abu Dhabi ang depensa at humingi ng dagdag na suporta mula Amerika. Pangatlo, kung diretsong hamunin ng revolusyonaryong gwardiya ang mga barko ng Estados Unidos, maaari mauwi ito sa krisis at hindi lang simpleng pagtatalo. Contenção e virar confronto naval aberto. Ito ang pangunahing datos. Sa ikalawang sunod na araw, inatake ang mga emirado na nagpapaalala ng mabigat na makasaysayang pangyayari. Pagsasara ng kipot ng Teheran noong 1967. Noong Mayo 1967, isinara ng Ehipto ni Gamal Abdel Nasser ang kipot ng Teheran para sa mga barkong konektado sa Israel at inalis ang mga internasyonal na puwersa sa reyon. Mahalaga ang daan ng iyon para sa akses ng Israel sa Dagat Pula at tinuring ng Tel Aviv itong direktang banta sa kanilang pang-ekonomiya at militar na kaligtasan. Ilang araw matapos nito, noong 5 ng Hunyo 1967, nagsimula ang 6 na araw na digmaan kung saan naglaban ang Israel laban sa Ehipto, Syria at Jordan. Ang aral mula sa pangyayaring yon ay nananatiling mahalaga hanggang ngayon. Kapag sinubukan ng isang bansa na hadlangan ng paglalayag ng iba sa isang mahalagang lugar, mabilis na maaring lumala ang sigalot mula diplomasya tungo sa labanan. Dahil dito, mabigat ang implikasyon ng pag-atake ng Iran sa mga barkong konektado sa United Arab Emirates sa kipot ng Hormuz. Hindi lang ito tungkol sa barkong tinamaan, kundi tangkaring gawing sandata ang mahalagang ruta ng enerhiya para gipitin ang mga kapitbahay at kaalyado ng Estados Unidos. Ipinapakita ng ibang halimbawa ang parehong pattern sa iba't ibang larangan. Noong 14 ng Setyembre 2019, ang mga pasilidad ng Aramco sa Abqaiq at Kurais ay inatake ng mga drone at misil sa isang aksyon na itinuro ng Washington at Riyadh sa Iran, kahit na itinanggi ito ng Tehran. Agad ang naging epekto dahil tinamaan nito ang enerhiya, merkado at panrehiyong seguridad ng sabay-sabay. Kamakailan sa Dagat Pula, gumamit ang mga Houthi kakampi ng aksis ng Iran ng drone at misil laban sa mga komersyal na barko, kaya napilitang kumilos militar ang Estados Unidos, United Kingdom at mga kaalyado para protektahan ang mga rutang pandagat. Ulit-ulit ang estratehiya, gamitin ang mga grupo, drone at mga kipot na pandagat para magpataw ng presyong politikal sa mas malalakas na kalaban. Sa kaso ng mga Emirado, maari mapamal sa Iran ang kalkulasyong ito. Ayaw ng Abu Dhabi ng mahabang digmaan, pero hindi rin nila matatanggap na laging nanganganib ang oil tanker, dauman at lungsod. Dahil dito, ipinapakita ng kanilang depensang panghimpapawid, pagbabago sa paaralan at koordinasyon sa Estados Unidos na itinuturing ng mga Emirado ang pag-atake bilang pulang linya. Tinakot ng revolusyonaryong gwardiya ang Golpo pero maaari itong magbunga ng pagkakaisa ng mga kapitbahay laban sa Teheran at magdulot ng mas koordinadong tugon. Ipinapakita rin ng sitwasyon ang kahinaan ng rehimen ng Iran. Kapag nagsasalita ang Pangulo ng Iran tungkol sa diplomasya pero ang revolusyonaryong gwardiya ay nagpapaputok sa mga barko at kapitbahay, kitang-kita ng mundo na di kontrolado ng gobyerno ang kanilang militar. Pinahihinan nito ang anumang negosasyon. Walang saysay kung nangangako ng pagginahon ng isang diplomat kung may mga drone na papunta pa rin sa mga barko ng mga Emirado. Ang tanong ngayon ay, sino ba talaga ang may kapangyarihan sa Teheran? Ang gobyernong nakikipagnegosasyon o ang ideolohikal na puwersang militar na mas gustong isugal ang lahat sa isang sagupaan? Para sa Estados Unidos, ang hamon ay kung paano iakma ang kanilang magiging tugon. Maaring wakasan ng malakas na atake ang tigil putukan habang ang mahinang tugon ay maghihikayat ng karagdagang pag-atake sa mga barko, base at kaalyado. Sinusubukan ng Washington magpadala ng dalawang mensahe. May puwang pa para sa kasunduan pero hindi iiwan ng hukbong dagat ng Amerika ang ruta ng Hormuz. Ito ang pinakasensitibong bahagi ng sitwasyon. Sinusubok ng Iran ang mga limitasyon, tinitiis ng United Arab Emirates ang presyon. Kinakalkula ng Estados Unidos kung hanggang saan sila makakaabot ng hindi ginagawang bagong larangan ng digmaan ang buong Golpo.
Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kong bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Nasa video description ang mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.